Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Ni-livestream sa social media ng isang lalaki ang pambubugbog niya sa babaeng karelasyon. Ang matindi pa, ang biktima may iniinda pang sakit dahil kapapanganak lang. Narito ang Frontline Report. Hindi na to? Ha? Kasi gusto niya manakit. Sa burado ng Facebook Live na ito, kitang sinasabunutan ng lalaki ang isang babae. Base sa kanilang usapan, tila magkarelasyon ang dalawa. Halos hindi makagalaw ang babae. Hindi naman bumibitaw ang lalaki sa pagkakasabunot sa babae. Pakita mo sa camera. Gusto mo to, di ba? Sa isang punto, sinubukan siyang paluin ng babae. Pero hindi niya ito maabot. Habang nagpapatuloy ang Facebook Live, tila nagkakasumbatan na ang dalawa. Magbayad ka muna ng utang sa akin, tanga. Yung motor Wala. Anong motor? Anong motor pinagsasabi mo? Parang kumuha kasi ako ng motor. Tapos yung motor kasi, tawag dito, sinasabi niya na parang ako. Ako Sa nagpilit akin sa mo kanya. Ha? pinabayad. Ha? Ako nagpilit? paabono kasi wala kang trabaho. Nang mabitawan ng Ayun, lalaki ganyan, ang ganyan. babae, kitang tila may iniinda itong pananakit sa tiyan. Kapapanganak lang Ayan, kasi mamumblema umano ng ka. babae ng cesarean. Nagpatuloy naman sila sa pagtatalo. Giit ng lalaki, dati rin daw siyang sinasaktan ng babae. Huwag kayo mananakit. Ha? Huwag kayo mananakit ng lalaki. Alam mo pag sumobra, kaya merong mga namamatay na babae. Kasi sobra, alam mo yun, dahil lang dito, nasira utak ko tol. Nakaupo na lang ang babae at tila mangiyak-ngiyak sa sakit. Pero patuloy sa mga litanya at pangungutya ang lalaki. Oh, pa-hospital ka na. Pa-pulis ka na din. Pakulong mo na ako, para tapos na. Ba't di mo sandalin sarili sa kulungan, tarantado? Oo, sirain mo na ako. Sirang-sira naman ako, utak ko nga, sira na sa'yo eh. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari nang matapos na ang Facebook Live. Ayon sa caption sa post, residente ng Tuguegarao City ang lalaki. Ipinag-utos na ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa pulisya na imbestigahan ang nangyari at tiyaking ligtas ang babaeng na-videohan na sinasaktan. Nanawagan din sila sa sinumang may impormasyon sa insidente na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Ibinigay na rin daw nila ang kopya ng video sa iba pang ahensya para matunton ang biktima at ang lalaking nanakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.